Magandang araw po sa ating lahat. So ito po ang inyong partner sa YouTube, Papa P, ang magbibigay pag-asa, pag-ibig at magpapapuso sa inyong lahat. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa gaano nga ba kasarap ang kwentong elementarya. Ano po? So ito po ulit ang Papa P nyo sa radyo, ang magiging kasama nyo sa araw na ito para pag-usapan natin ang isa sa mga experience natin sa panahon ng tayo elementarya. So ngayon po, meron ako sa inyo i-share na isang kwento tungkol sa aking kapanahonan sa elementarya. So siguro ang iba masyasya kayo kung bakit dahil sa ito sa isang experience lang. Pasensya na sa mga kumakain dyan, makakapanood na kumakain kayo. Bali medyo may yung medyo, siyempre sa kumakain eh, baka maano kayo nito sa kwento natin. So, kasi ito true to life story ito. Nagsimula itong kwento natin sa grade 5. Siguro grade 5. Yeah. Bago kayo mag-graduate noon sa elementarya. Kumbaga, kami yung representative ng school namin. Elementary school sa Boy Scout. So, shoutout po sa mga nag-Boy Scout dyan. So, sigurado ang mga Boy Scout naman talaga is laging handa. Diba? So, ito po, may kliyang kwento lang naman to. So, sharing lang naman tayo. So, kaya po, kung sino dyan ang gusto mag-share ng mga kwento nila, pwede po kayo dito mag-message sa ating YouTube channel o kaya naman sa Facebook account ko na Jensen Masaydo Simanes. So, bali private message na lang po kayo dyan or direct message nyo po sa akin para mabasa ko po yan at may share natin, mapag-usapan natin dito sa ating YouTube channel. So, dito na po tayo, balik na po tayo sa ating kwentuhan. So, doon po kami sa, during elementary, dito po kami sa Albay, no, sa part ng Daraga. Ginanap yung district meet. District meet ba yun? Basta, yung Boy Scout of the Philippines, district yung ano niya eh. Kasi may kasama kami nun high school and I think yung mga sa college na, ROTC, nakasama namin yon. So, isa sa mga school na elementary, ang ginanapan dito sa part ng northern part barangay ng Bayan ng Daraga. So, masaya kami nun. Dalawa lang kami dito na representative galing sa barangay namin. Ako at yung isang kababata ko. So, kasi kami yung nakpili, kasi kami yung medyo, sa batch namin, kami yung medyo mas malaki. And talagang, ano rin naman kami, marunong makisama. Bata pa, pero marunong makisama. Di ba? So yun, nagsimula kami na doon. Pumunta kami, pinadala kami ng elementary school doon sa campsite. Sa isang elementary school din sa northern barangay ng Bayan ng Daraga. So, bali doon ginanap yung aming, yung Boy Scout of the Philippines Jamboree. So, sa unang araw, siyempre, ano ka pa, mga kapatid, kasi 3 days kami dun eh. 2 nights and 3 days. So, siyempre mga kapaka pa dyan. At sa amin, sa side namin, masaya kami. Masaya kami nung nandun kasi maraming pagkain eh. Maraming dinadalang pagkain si madam. So, pag dumating si mama, bibigyan kami ng pera. Pambili nyo baon nyo. Pambili nyo ng snacks. Ice cream. May ice cream na, kain kayo, gusto nyo kain. May dala pa mga sliced bread, apple. Yun yung namin, yung kapanahon na nung head teacher namin, ng elementary. Ang bait nun eh, bait. Si Ma'am Adelpha, then yung niya is yung naging assistant niya doon, na teacher namin sa grade 5, grade 4 ata, or grade 5, or grade 5, grade 6, is si Ma'am Jane. Yan, kasi sa amin, konti lang yung teacher sa amin. I think 3 or 4. Kasi, konti rin naman yung estudyante sa amin. Grades 1 and 2, isang teacher. Grades 3 and 4, isa din na teacher. Then, 5 and 6, isa lang. So, 3. So, wala sa aming principal. Bali, head teacher lang. So, yun.
first day kami, no? First day kami doon sa campsite ng Boy Scout. Na-meet namin yung iba. Tapos, ang tulugan namin is sa room. Kanya-kanya kaming room eh. Sa isang room, mga ilang schools kami na participants. Doon. Kumbaga, yung mga Boy Scout, isa-isang room yan. Kung ilang room kami. And yung mga Girl Scout naman, ibang room naman. Ano? So, kami, dalawa lang kami. No? So, sa first day namin, sige, kain kami. Kain kasi maraming pagkain. No? And, yung unang pagtulog pa lang, isa sa na-experience na hindi ko alam kung na-experience ito ng iba na nag-Boy Scout, pero ang saya ng maging Boy Scout, ng ma-experience nyo. I told you, sa mga elementary dyan na makakapanood dito, masarap. Masaya maging Boy Scout. Na at least ma-experience mo yung pakikihalubilo sa ibang tao na bata ka pa. Ano? So, yun, yung una, ang dami natutulog na, di ba? So, late at night, matutulog na, mga 10, 11, yung iba 12 eh. Kami mga 10 ata lang, pinatulog kami kasi first night. Pinatulog na. So, yung isa, na ano namin, ibang school, no? Napansin ko, hindi siya natutulog. Tapos, may hinahanap siya na, isang bagay na, iwan ko kung anong gagawin niya. Napansin ko na lang noon, hindi rin ako natulog. Binantayan ko siya kung anong gagawin niya. Medyo pilyo ako eh. Kasi, ayaw ko nung maisan ako. Binantayan ko. Ngayon, ang ginagawa niya sa mga tulog, pinaglalagyan niya ng mga ginuhitan niya ng mga ballpen dito, ng mga mukha. Tapos, may mga uling yung mga mukha. Diyos ko naman, kinaumahagaan pagkagising. Hindi mo malaman kung ano mga itsura nila. Kasi may mga guhit dito yung mga mukha. Alam mo yung mga, may mga pusa na. Ito, akala mo lalaki ng mga black eye. Ang iitim na nito. May mga bigot, may mga balbas. Natulog ako. Nung natulog na rin, yung gumagawa noon. Yun yung first night ko na experience. Yun. Yung kasama ko, hindi niya nalagyan kasi gising ako, binabantayan ko. Yun, ha? Kinaumagahan, second day. And sa second day namin, andyan naman si ma'am. May pagkain na naman. Kain lang kami ng kain. Ha? Sa second day na yan, hindi pa kami nag-poops. Kain lang kami ng kain. Ano? Then, pag lunch, after morning, kami, yung activity sa Boy Scout. Then, may umakyat kami sa basta may pinuntahan kami na part na hindi naman part ng Samayan, pero hindi yun dangerous na. Yung parang dinadaanan lang ng tubig, yung mabato, umakyat kami doon. And may tulay dyan na yung hanging bridge na ginawa ng mga ROTC. Doon kami. Parang naglalaro lang. Siyempre, may mga pa nga dyan. Siyempre, hindi talaga dyan pwedeng tanggalin yung formal training talaga sa Boy Scout, yung sa handkerchief, di ba? Yung may pulo ng kalabaw dito. Kalimutan ko na kung tawag doon. Kung paano pagtali nun, paglagay nun sa... Basta yun, yung mga theory, yung para sa Boy Scout, no? Para yung matutunan yung basic ideas talaga. Basic training sa Boy. Ngayon, yung pangalawang araw, yung gabi na. Siyempre, first night, hindi kami na poops. Second day, then, pang second night na, nakaramdam ako. Pati si kasama ko, nakaramdam din. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng CR. Kasi dami na nilagay namin sa tiyan namin, hindi pa kami nakapoops. So, yun.
Um, inanap namin yung CR. And sa madaling salita nakita namin. Tagpuan. So, yun. Magsi-CR na kami. Aba! Imbis na maka-CR kami. Sorry pero yung mga nag-training, yung mga na doon, parang nabastos yung school. Kasi nawala yung disiplina. Pinapano pa naman yung disiplina sa Boy Scout, diba? Pero doon nawala Kasi ang daming dumi sa CR. At talaga, hindi ka talaga makaka-CR doon. Uuwi ka na lang para lang mag-CR. Ganun, imagine nyo, ganun kadumi yung CR. Ano? Kasi kaya kawawa yung school. Kawawa yung teacher after nung, na yun, nung event na yun. Kasi daming lilinisan talaga. Well, so, sa madaling salita, hindi kami naka-CR kasi dahil doon, hindi talaga kami sumi-R. Kaya ang ginawa namin, tinaste namin. So, hindi nga kami nag-CR. Balik kami sa ground, dun sa sa area kung saan may program. Then doon, nag-attend kami. Sige, kinaumaga, natulog naman kami, wala na yung sa mukha. Baka parang umuwi na nun Umuwi na siya kasi siguro sumi-R. Kasi hindi siya maka-CR doon. Hindi ka talaga makaka-CR. Kaya umuwi siguro. Doon. Ngayon, kinaumaga, madaling araw. Alas 5. Maliwanag nun Alas 5, yung parang bukang liwayway. No? Yung araw. Parang yung araw. And, mahamog nun. Mahamog. Talagang naka-CR na ako. Pati yung kasama ko. Sabi ko, Noy, CR tayo. Sige, saan? Doon. Punta tayong bundok. Pumunta kami ng bundok. Para lang. Namundok kami. Para lang mag-CR. Kasi, ang sakit ng tiyan namin. Ayaw naman namin magpahiya sa teacher namin. Hindi namin tatapusin yun na hanggang sa lang kami. Pangalawang araw, uwi na kami. Ito pwede. Malakas to. Kaya ang ginawa namin, madaling araw, mga alas 5 sa umaga, pumunta kami ng bundok. Yun, pagpunta namin ng bundok, sabi ko sa kanya, hanap ka ng lugar mo na may CR ka. Hanap din ako. Sige, hiwalay kami. Naghiwalay kami, no? Sa madaling salita, nag-poops, naka-poops kami. Buwelo, sakit sa tiyan. Parang ganyan. Buwelo kami, nag-poops. Ngayon, ang problema, yung panghugas. Saan kami kukuha? Pero doon, may tubig doon. Kasi bababa ka. Tumayo ako. So, paano to? Patay tayo. Alangan naman hindi tayo maghugas. Ano kaya ang gagawin? Walang pamuna sa puwet. Anong gagawin? So, ayan. Tinignan ko. Nasa bangin kami. Ang taas ng bangin. Andun sa baba yung tubig kasi parang may yung sapa, yung tubig galing sa bulkan. Kako delikado. Taas. Baka bumagsak yung mga buhangin. May mga bato baka maano pa ako. Hindi alam ng namin. Nakakataas sa amin na nandun kami kasi hindi kami nagpaalam. Baka hanapin kami. So, yun. Wag na lang. Pero, hindi naman ako piling umuwi na ganito. Mangangamoy ako. Hindi po pwede. Ngayon, yung area na yun, yung lugar ko, madamo. Yung Carabao grass. Madamo siya. Tapos mahamog. As in, pag inano mo, talagang matubig siya.
Mamog talaga. Ang ginawa ko, di ba may damo tayong makahiya? May mga tinik nun. Tinanggalan ko ng tinik yung damo. Yung Carabao grass na part, tinanggalan ko ng tinik. Makatanggal ko ng tinik. Tinignan ko baka may bato. O kaya baka yung kawayan. O ano pa man na makakasugat. Bakit? Bakit sinabi ko makakasugat? Mamaya, kakasugat. So yun. Tinignan ko. Wala, nalinisan ko na. Ang ginawa ko, Boy Scout ako Ang Boy Scout laging handa. Dapat lagi kang may solusyon. Ang ginawa ko, umupo ako sa madamo. Pag upo ko sa madamo, yung pit ko, in-slide ko pa. Bang! Yun! Nahugasan yung pit ko. Nakauwi ko. Yun yung isang experience ka elementary na hindi ko talaga makakalimutan. Then, nagkatagpo kami yung kasama ko. Sabi ko, Nay, kamusta? Naka-CR ka? Oo, naka-CR ako. Anong pinanlinis mo? Damo ng bayabas. Ganun pa ako. Sabi, ikaw ano? Yan, sa damo. Umupo ako. Nag-slide yung pit ko pababa. Yun, okay na. Takbo kami. Pakatapos, hindi namin alam kung ano. Pakatapos, takbo na kami pa uwi. Kasi hindi kami alam na nandun kami sa taas. Takbo kayo pa uwi. Pagbaba namin sa school, hinanap namin yung, paliguan. Naligo kami. Di ba? Test na. Di ba? Nang bagay, may solusyon na. May paraan kapag ginusto mo. So, ayun po. So, yan pa ang aking kwento, ang elementarya, na hindi ko talaga makakalimutan. So, siguro po kayo, kung may gusto po kayong i-share na kwento during elementarya nyo, kwentong elementarya ninyo, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. Pinutin nyo rin po ang notification bell, subscribe, and share nyo na rin po itong video natin para marami po makapanood at marami din po makapag-share ng kanilang mga kwento. So, muli po, ito po ang pop-up news sa YouTube na lagi nagsasabi na sa kahit anong bagay, huwag niyong kakalimutan na lagi kayong may ka-partner. So, this is Nerline TV at your service. God first.